Sa puntong ito, nagtanong si Xiaoyu, fourth senior brother, ano ang nangyayari kay Sister Tianqin? Sumagot si Ming Shirin, hindi ko sigurado. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Parang hindi siya nasaktan, at hindi ito residual effect mula sa pagkawala ng kanyang cultivation base. Kahit anong tingin, hindi ito normal. Walang wrinkles ang kanyang balat, makinis, parang piraso ng puting jade. Pero bakit siya walang malay? Junior Sister Xiaoyu, alagaan mo muna siya. Pupunta ako at makikiusap kay Master. Nang marinig ito, mabilis na tumango si Xiaoyu. Naiintindihan din niya na ang sitwasyon ni Sister Tianqin ay hindi kasing simple ng pagkasira ng kanyang cultivation base. Nawala si Ming Shirin sa Cave of Reflection. Nang makita ang mga abalang babaeng cultivator ng Yanyu Palace, sumigaw siya, kritikal ang sitwasyon. Maghanda ng stretcher, medyo naguluhan ng mga babaeng cultivator. Fourth Mister, bakit kailangan nyo ng stretcher? Walang panahon si Ming Shirin para magpaliwanag. Gawin nyo lang ang sinasabi ko. Bakit kayo nagtatanong ng ganyang mga tanong? Subukan nyo ang aking kumot. Kukunin ko iyon sa kwarto nyo mamaya. Hindi nagtagal, nakarating si Ming Shirin sa Grand Hall sa labas ng Evil Sky Pavilion. Kumakain si Lasho ng pakwan, hindi niya napigil ang bahagyang sumimangot. Ang matandang ito, talagang walang pakialam si Ming Shirin. Pagkarating sa Grand Hall, lumuhad siya. Master, nasa masamang kondisyon si Junior Sister Tianqin. Habang nakaluhod sa lupa, puno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang master. Gusto ba ng kanyang master na pahirapan si Tianqin at gawing impyerno ang kanyang buhay? O ginagamit lang niya ang pagkakataong ito para parusahan siya ng mabigat? Kung ang una, walang mabuting mangyayari sa kanyang pakikiusap para sa awa sa kanyang ngalan. Kung ang huli, maaaring may pag-asa pa. Dahil hindi ako sigurado sa intensyon ni Master, hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos sa puntong ito. Casual na nagtanong si Lasho habang nag-iisip siya. Kumusta siya nitong mga nakaraang araw? Nang marinig ito, nahirapan si Ming Shirin. Hindi niya alam kung paano sisigot. Madalas kong dalawin si Tianqin sa Cave of Reflection. Ang kanyang katigasan ng ulo ay lumampas sa aking inaasahan, at hindi siya nagmuni-muni kahit isang beses. Umiling si Lasho at tumayo. Hinanap niya sa kanyang memorya ang impormasyon tungkol kay Tianqin, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Nang makita si Master na lumabas, natuwa si Ming Shirin. Mabilis siyang sumunod sa likuran. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Cave of Reflection. Ang maraming babaeng cultivator ng Yanyu Palace ay maayos na nakaluhod sa pasukan, umaasang makikiusap para sa awa. Nang makita ito, agad na pinagalitan ni Ming Shirin, huwag kayong gumawa ng gulo. 3 o 4 sa inyo ang maiwan, ang iba ay bumalik na sa inyong mga gawain. Walang ekspresyong pumasok si Lasho sa kuweba. Si Xiaoyu, na nanginginig, ay mabilis na lumuhad at bumati. Matapos sumagot si Lasho, pumunta siya sa tabi ni Tianqin. Senior Sister, ano ang nangyari sa iyo? Nagulat si Ciu Honor at mabilis na tumakbo para tulungan siya. Walang sinabi si Lasho, nakakunot ang kanyang kilay. Sa katunayan, alam niyang darating ang araw na ito. Noong una ko siyang nakilala, naramdaman kong dalisay at walang bahid siya. Mayroon siyang mga prinsipyo at hindi masusuhulan. Higit sa lahat, nagpakita ang interface ng system ng ibang notification. Bumababa ang kanyang hatred level. Pero ang mas mahalaga ay ang kanyang lahi, white tribe, puting balat, puting buhok, mga taong kasing puti ng jade. Inilalarawan nito ang mga tao ng white tribe nation. Alam ko na ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit dahil wala akong mga alaala tungkol sa kanya, wala akong ibang pagpipilian kundi ikulong siya sa Cave of Reflection. Maingat na tinawag ni Ming Shirin ang kanyang master. Nagsalita si Lasho sa mahinahong tono, huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Ilagay mo siya sa South Pavilion. May mga tanong ako para sa kanya. Tumango si Ming Shirin at nagmadaling tumawag sa mga maid ng palasyo para buhatin si Tianqin. Pagkatapos, pumunta si Lasho sa tabi ni Xiaoyu. Napansin na ang marka sa kanyang noo ay nakakabighani pa ring pula, kaya pinaalalahanan niya siya,
ito ang evil Skype of villains. Ito rin ang tanging lugar kung saan ka mananatiling buhay. Ang witchcraft restriction na ito ay hindi lang nagtatatak sa iyong cultivation base, ibubunyag din ito ang iyong kinaroroonan. Nang marinig ito, nakakunot ang kilay ni Xiaoyu. Master, nakikiusap ang disipulong ito. Pakialis po ang witchcraft restriction. Walang magawang tumingin si Lasho sa kanya. Nang marinig ito, sa tingin mo ba talaga kaya kung alisin ang witchcraft restriction? Nag-isip si Xiaoyu sandali bago sumagot, hindi alam ng disipulong ito. Kapag naayos mo na ang iyong mga iniisip, pag-usapan natin ang witchcraft. Matapos iwan ang mga salitang ito, diretsyo nang lumabas si Lasho. Masyadong mababa ang loyalty ni Xiaoyu, nasa 30 lang, at ito ang kanyang unang enkwentro sa witchcraft. Mas madali para sa akin na pumatay ng isang tao. Isang deadly strike card ang makakagawa nito, ngunit hindi malulutas ang witchcraft gamit ang prop card. Hindi sigurado si Xiaoyu. Ang pansamantalang pagkulong sa kanya sa Cave of Reflection ang pinakamagandang gawin. Ang South Pavilion ng Evil Skype Pavilion ay isang lugar kung saan dating nakatira ang 9 na disipulo. Matapos ipadala si Tianqin dito, nagmadaling pumunta si Duan Mushan na nakarinig ng balita. Kumusta ang kondisyon ng junior sister? Nang marinig ang kanyang tanong, sinabi ni Ming Shirin, hindi ito optimistic. Patuloy na nagtanong si Duan Mushan, ano ang eksaktong nangyari? Sumagot si Ming Shirin, ang alam ko lang. Ang ika-6 na junior sister ay dinala pabalik mula sa Fish Dragon Village sa timog ng Great Yans River. Simula noon, nanatili siya sa bundok. Sumingit si Pinzong sa puntong ito, timog ng Great Yans River. Iyon ang teritoryo ng Yuntian at Luo sect. Tumigil si Ming Shirin sandali bago nagpatuloy, ang lahat ng lupain sa ilalim ng langit ay pag-aari ng hari. Ilang taon na ang nakalilipas, may mga ibang tribo malapit sa Great Yans River. Patuloy silang nakikipaglaban sa mga cultivator. Hindi nagtagal matapos dalhin ni Master ang junior sister pabalik, nawala ang Fish Dragon Village. Kumurap si CIU Honor na naguguluhan, hindi maintindihan ang ibig sabihin. Samantalang si Duan Mushan ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Posible bang gawa ito ni Master? Kaya ang junior sister, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagmadaling sumingit si Ming Shirin sa puntong ito. Mula sa loob ng silid, dumating ang boses ni Lasho, sapat na ba ang sinabi niyo? Sampilan niyo ang mga bibig niyo ng 30 beses at magmuni-muni sa Cave of Reflection ng 3 araw. Nang marinig ito, malapit nang maiyak ang dalawa. Binigyan ni Ming Shirin si Duan Mushan ng mapanuyang tingin. Hindi natatakot sa mga kalaban na parang Diyos, pero natatakot sa mga babaong kasamahan. Sa loob ng silid, matapos dalhin si Tianqin, unti-unting nagsimulang bumalik ang kanyang malay, ngunit simula nang matatikan ang kanyang cultivation, hindi ginamo ang kanyang mga sugat. Ang pagtitiis hanggang ngayon ay isang malaking tagumpay. Inobserbahan ni Lasho ng maingat sandali, pagkatapos ay hinayla ang kumot sa kanya. Sa sandaling ito, damilat si Tianqin na naguguluhan. Nang makita si Lasho, likas siyang nanginig. Walang ekspresyong nakatitig si Master Lasho sa kabilang partido. Wala akong disipulong tulad mo. Nang marinig ito, napagtanto ni Tianqin, nararapat ito sa akin. Tumango si Lasho at nagsalita, oo, nararapat ito sa iyo. Dahil kaya mong puksain ang buong Fish Dragon Village, bakit hindi mo rin ako pinatay? Medyo mapanuya ang tono ni Tianqin. Nang marinig ito, nagtaka si Lasho dahil walang nabanggit tungkol sa tinatawag na pagpuksa sa Fish Dragon Village sa kanyang alaala. Nang sabihin ni Tianqin ang mga salitang ito, malinaw na emosyonal siya. Ang kanyang hatred level, na nasa 40% noong una, ay bahagyang tumaas dahil sa kanyang mga emosyon. Ngunit ayon sa kanyang mga alaala, kahit na si Jitian daw ang pinakamakapangyarihang demonyo sa mundo at nakagawa ng maraming exaggerated na bagay, hindi siya mamamatay ng mga inosenteng tao. Tila ang nawawalang bahagi ng kanyang alaala ay mahalaga. Ang pag-iisip tungkol dito ngayon ay walang silbi. Ang tanging opsyon ay hanapin ang sagot ng hakbang-hakbang. Sa pag-iisip nito, nakatuon ang kanyang tingin kay Tianqin.
Nasaksihan mo ba ito gamit ang iyong sariling mga mata? Pareho lang ito sa personal na pagsaksi. Pagkatapos, tumingin siya kay Yi Tianqin at sumagot, ang mga nakakakilala sa akin ng pinakamahusay sa ilalim ng langit ay kayong siyam. Itinago ko ba ang aking mga aksyon? Nang marinig ito, nagulat si Yi Tianqin. Ang taong ito ay naging pinakamalaking kontrabida sa buong mundo, numero 1 sa bawat blacklist. Kailangan ba niyang magtago o takpan ang kanyang mga ginawa? Habang siya ay naguguluhan, muling nagsalita si Lasho, tinawag ang kanyang pangalan, Yi Tianqin. Bagaman hindi ko itatanggi ang aking mga nakaraang kasamaan, hindi ibig sabihin na sinuman ay maaaring man-ire sa akin. Kung susubukan mong man-ire sa akin, hindi niya tinapos ang kanyang mga salita at umalis sa lugar, ngunit malinaw ang kahulugan. Nanigas si Yi Tianqin sa kanyang tugon. Ding! Pagdidisiplina kay Yi Tianqin, nakakuha ng 100 merit points. Pagkatapos ay bumalik si Lasho sa kanyang silid sa Evil Sky Pavilion. Si Siu Honor ay masunerang lumapit, Master, huwag po kayong magalit. Kung talagang mangyayari iyon, papatayin ko ang traidor na iyon para sa inyo. Alam ni Lasho na nagbibiro siya. Tumigil siya sandali at nagsalita, Anchu Honor, magpadala ka ng sulat na lumilipad kay Jian na Ijin. Nang marinig ito, agad na naghanda si Siu Honor. Sabihin mo sa kanya na imbestigahan ang insidente sa Fish Dragon Village ng Measure Heaven River. Sabihin mo sa kanya na bumalik sa akin sa lalong madaling panahon. Matapos may sulat ang sulat na lumilipad ayon sa kanyang mga tagubilin, mabilis na lumabas si Siu Honor. Pumunta siya sa bakuran, tumayo, at basta na lang kumuha ng isang ibong mensahero, at pagkatapos ay sinipa ito sa malayo. Pagkatapos ay nagpunta si Lasho sa lihim na silid ng Evil Sky Pavilion. Balak ko sanang ipagpatuloy ang pagbabasa ng Heavenly Writing, ngunit nang maalala ko ang eksena ng pagbubukas ng 8 meridians ng Brahman Sea, naguguluhan ako. Hindi ko inaasahan na ang aking avatar ay maghihigpit sa aking cultivation base. Akala ko maganda na nakabili ako ng avatar ng diretsyo, pagkatapos ng lahat, ibig sabihin nito ay hindi ako makakaranas ng anumang bottleneck sa pag-cultivate. Maraming cultivators ang gumugol ng kanilang buong buhay sa pagsisikap na malampasan ang isang bottleneck, ngunit walang nangyari. Sa ngayon, wala rin akong sapat na merit points, 210 points. Ano ang magagawa ko sa mga merit points na ito? Lucky draw. Nagliwanag ang mga mata ni Lasho, at agad niyang tinawag ang interface ng system. Ding! Gumastos ka ng 50 merit points. Salamat sa pagsubok. Dagdag isang swerte na natanggap. Binding Cage, may 30% pagkakataon na itali ang target kapag ginamit. Ang pagkuha ng gantimpala sa unang pagsubok ay lubos na nagpalakas ng kumpiyansa ni Lasho. Ngunit ang sumunod na 3 sunod-sunod na draws ay pawang salamat sa iyong pagtangkilik, na agad na sum-ire sa kumpiyansa na kanyang nabuo. Sigurado, dumating na naman ang masamang pakiramdam na iyon. 10 merit points na lang ang natitira. Ang swerte ay naipon sa 3 puntos. Maganda rin ito, hindi na kailangang magpatuloy sa pag-draw. Ngunit ang 30% pagkakataon ng Binding Cage ay masyadong mababa. Nakakahiya at nakakainsulto kung ang pinakamalaking kontrabida sa mundo ay mabibigo sa paghuli ng kanyang target. Nakakonekta ko na ang 8 meridians ng aking Brahman Sea, ngunit hindi sila tunay na 8 meridians ng Brahman Sea. Ang lahat ng mayroon ako ay mga kanal, hindi ang pinagmumulan ng tubig. Ang aking avatar, ang Mighty Four Quadrants, ay naghigpit sa aking pag-inom ng Primal Chi. Bukod dito, wala akong ibang paraan upang mabilis na kumita ng merit points. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang pag-aralan ng Heavenly Writing. Sa sandaling ito, ang boses ni Siu Honor ay nanggaling sa labas ng pinto. Master, nakasulat na po ako kay Jian na Ijin. Hindi sumagot si Lasho. Sa si Jian na Ijin ang responsable sa pag-iimbestiga ng bagay, walang dapat maging malaking problema. Bigla niyang naalala na gusto niyang bigyan ang batang ito ng magandang espada na hindi madaling makuha. Tumingin siya sa kaliwa at kanan, ang kanyang tingin ay napunta sa sandata na kiniskis ni Nameless noong nakaraan, at natuklasan na may marka ito. Kiniskis ba ito ni Nameless?
Ganoon ba kalakas ang espada ni Nameless? Sa hindi paniniwala, kinuha niyang muli ang espada ni Nameless. Kahit ano paman, subukan natin. Sa isang malutong na tunog, nagbanggaan muli si Nameless at ang mahabang espada.